Nasaan nga ba ang pagiging malaya nating mga Pilipino? Nag-ikot po si Cedric Castillo para alamin yan. Live mula sa Quezon City, si Cedric Castillo may paandar. Jessica, sa iba't ibang bahagi ng bansa ay marami ang mainit ang naging pagsalubong sa Independence Day. Sa kabila nito, ilan sa mga nakausap natin ang tila pangkaraniwan lang ang tingin sa araw na ito. Lalo pa araw-araw daw at taon-taon ay hindi naman daw nagbabago ang mga pagsubok na hinaharap ng pangkaraniwang Pinoy. Desert ng buhay. Hindi ko naramdamin ang kalayaan eh. Sa Pilipinas, nakulong pa rin tayo sa kahirapan. Gusto ko po paglaki ko maging doktor. Hindi po sure na matutupad yun. Kasi mahirap lang kami. Isang siglo at 16 na taong pagkakalaya sa mga gapos. Minsan pa, muling nakawagayway ang hindi mabilang na watawat sa mga lansangan. Pero ang sinisimbolo nito para sa ilan, tila palaisipan. Sa mismong araw ng kalayaan, isang bagay lang daw ang gusto ni Rene, hindi niya tunay na pangalan, ang makauwi sa probinsya. Makikisabay sana sa kakilala pero hindi umabot. Kapos pa ang laman ng bulsa. Ito na lamang ang kanyang nagawa. Pwede po mga konting barya, pandagdag lang sa pamasahe. Pag nangihingi, nakakaya. Pag tinanggihan, ganun din nakakaya. Pero pag binagyan, sobrang salamat. Wala nga po madudukot sa bulsa. Talagang sagad-sagad po. Ang kahalagahan daw ng ika-12 ng Hunyo, wala raw sa isip ni Rene sa mismong araw na ito. Sa kumakain ka lang 3 beses ang araw. Yun lang yun. Wala kang ginagawa ng tao, wala kang sinasaktan. Yun ang kalayaan para sa akin. Sentro ng selebrasyon ang iba't ibang monumento ngayong araw. Ang lalaking ito, bato at semento rin ang kaharap. Ang ibig sabihin daw ng kalayaan, para sa puro kalyo ang mga kamay, ay ito. Ang kalayaan ito, nagtatrabaho, yung araw ng kalayaan. Diba? Araw ng kalayaan, papahinga ka na. Dapat yung mga tao maginawag, maganda buhay. Malayo na nga siguro ang narating ng ating bayan simula nang makamtan ang pagsasarili. Maraming mga bagay na dapat ipagpasalamat. Pero para sa kanilang mga nag-alay ng dugo, pawis at hininga, ito rin kaya ang kanilang mga pinangarap. Parang tayo sa mga krisis. Yun ang nararamdaman ko. Kaya hindi tayo masyadong malaya. Maaari natin ma-achieve kung walang korap. Sa aming pagtatanong, napadpad kami sa bahaging ito ng tabing dagat. Kung mayroon mang tunay na pinag-alayan ng ating paglaya, marahil ang mga katulad niya. Nais daw ni Cherry na maging doktor balang araw. Malaya niyang pinili ang pangarap. Pero kung ito ba ay abot kamay, hindi niya raw alam kung nasa kanya lamang ang pagpapasya. O may kalayaan ka ba na maging kung anong gusto mong maging? Meron din po kung magsisikap lang. Yung kaya ko talagang maabot yung pangarap ko. Yung magsisikap talaga para maabot yun. Para sa akin, yun po yung kalayaan. Matagal lang ipinasa sa atin ang biyaya at hamon ng pagiging malaya. Ngayon, hindi na gulok at paltik ang ating tangan. Nasa ating mga kamay ang panulat at aklat, paninda at kalakal, manibela at barya. Kung tayo ang lililok ng bagong tadhana, tayo rin ang magpapasya kung ang ating kalayaan hanggang dito na lang ba. Jessica, sabi nga isang nakausap natin kung mailalapit lang daw sa sikmura ang kahalagahan ng June 12 ay baka raw lalong maramdaman pa kung gaano ito kahalaga. Jessica? Amen. At Happy Independence Day sa iyo, Cedric Castillo. Maraming salamat sa iyong paandar.